Welcome back mga karibin natin dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At eto nga mga karibin natin, Diyos ko po, viral ngayon, grabe matindi to. Kapapasok lang BP Sara Duterte, magre-resign na raw. Yan mga karibin natin, patungkol po riyan ang ating aalamin mula po rito sa channel ni Balitang Pinoy at TV. Yan mga karibin natin, nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe na po kayo kaya Balitang Pinoy at TV. Yan mga karibin natin. At kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated po kayo sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At eto na nga, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng reaksyon ang balitang ito. Eto na po. Narito ang Balitang Pinoy TV. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Saan man panig kayo ng daigdig naron, dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, BP Sara, pinagre-resign po sa DepEd at saka sa pagiging Vice President nitong mga kalaban. Wala na po maisipan na banat kundi paninira, tapos alam nilang hindi nasisira, kusa ng pinagre-resign para mawala na po. Ano po ito, both Dilawan and mga Tambi, Tambi followers. Yan po mga pag-uusapan natin. Ano po itong PISA? Papaliwanag lang po natin ng konti. Bakit wala pong kinalaman dito si BP Sara Duterte. Okay, yan po mga pag-uusapan natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, uli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Okay, ito po, yung pinagre-resign po nila si BP Sara. Okay, paliwanag ko lang po, ito po, ang sinisisi rin nila, marami po silang sinisisi, alam niyo naman po, magagaling po magsisi itong mga to. Sinisisi din po nila si Pangulong Duterte kasi ang basahin po natin, yung binabanggit ng mga ungas. Ang sinasabi nila, sinimulan daw ni Pangulong Duterte yung pagpapabagsak ng edukasyon, mamaya na po mga tanong. Sinimulan po ni Pangulong Duterte yung pagpapabagsak ng edukasyon, tapos sinundan ng kanyang anak. Napakasakit po isipin, na masakit pong isipin na ito pong si BP Sara akusahan nila nang hindi pa po halos na ipoporma niya yung mga reforma. Maski po si Pangulong Duterte, in fairness po, alam niyo po ba itong ginawa ng administrasyon ni Pangulong Duterte sa DepEd? Bagamat hindi po perpekto, yan pong K-12, siyempre tinuloy nila dahil maganda yun. Pero hindi po yun eh. Yung pagsali po natin sa PISA, gustong palabasin. Ang tanong ko lang sa mga bumabanat sa mag-amang Duterte, partikular sa edukasyon, tapatin niyo po sarili niyo, magtapatan po tayo. Ang ibig niyo po bang sabihin, nung panahon po ni Pinoy, mataas po ang kalidad ng edukasyon natin? O nung nauna pa kay Pinoy, tapos nung dumating po si Duterte, bumagsak po yung edukasyon? Lagi po kasing ganyan lagi pong ansisi sa mga Duterte, samantalang sila po yung talagang gusto nilang lutasin yung mga problema. 'Di ba? Kita niyo po paano po yung pananaw nila sa droga. Si Pangulong Duterte po kaya po nanalo kasi kinakampanya niya war on drugs. 'Di po ba? Nangangampanya siya ng war on drugs. So ibig sabihin, siya lang po yung tanging presidente na gustong labanan yung droga, sa totoo lang po. Pero siya pa yung minasama kasi kita niyo na, hindi niya naman natapos yung alam niyo yun. Yung mga mga gago talaga eh. Yung mga totoo pong kumikilos para lutasin ang problema, nilalantad po nila. Ano yung problema para malutas? Di po ba? Yung mga nauna sa kanila, tinatago na may problema eh. Alam ba natin? Tanong ko sa inyo. So yan mga karibin natin, tama po yun. Lahat po ng, naglalantad ng mga, kabulastugan ng gobyerno mga karibin natin talagang tinitira sa panahon po ngayon, Lahat po ng gumagawa ng mabuti, yan na lang po, Lahat po ng gumagawa ng mabuti, talagang, ayaw ba ng gobyernong ito ng kabutihan mga karibin natin? Tulad ni BP Sara mga karibin natin, napakarami niyang proyekto.
dito sa Department of Education, makaka-review natin. Pero patuloy pa rin po nilang sinisira. Kasi gusto ko po kasi nitong mga kalaban, makaka-review natin, na agad-agad, instant, no? Instant yung pagbabago dito sa Department of Education. Makaka-review natin. Gusto nila ano agad tayo, makaangat agad tayo, no? Gaya nga po ng tanong ni Sir Badong Aratilis, makaka-review natin, bakit ba noon ba panahon ng mga Aquino, panahon pa nung mga nakaraang administrasyon, makaka-review natin, no? Mataas na ba ang kalidad ng edukasyon? At kung makapag ano kayo kay BP Sara, ganun-ganun na lang. Di ba? Na low quality naman yung ano dito. Edukasyon dito sa Pilipinas. No? Parang sinisisi nyo talaga si BP Sara, no? Makaka-review natin. Pero ang tanong, hindi nyo ba natanong yung mga sarili nyo? Nung panahon ba ni Pinoy, no? Ganun na ba kaganda ang edukasyon? Yan po mga ka-review natin. Sagutin nyo po nga mga ka-review natin para malaman na itong mga hinayutak na to. Kung talaga bang mataas ang edukasyon noong mga nakarang administrasyon. Alam ba natin yung score natin sa PISA? Nung panahon ni Pinoy, nung panahon ni Gloria, nung panahon ni Erap, nung panahon ni FBR? Hindi po natin alam. Alam niyo po kung bakit? Hindi tayo sumasali. Hindi natin pinagtitest yung ating mga estudyante. Ibig sabihin, hindi natin maikukumpara yung estudyante natin nung panahon ni Pinoy sa the rest of the world kasi ayaw natin. Di po ba? Ngayon sinisisi ninyo dahil ang sinasabi nila, mababa tayo sa PISA. Kasi yung education secretary natin, busy. Busy sa pamimigay ng tulong, DSWD daw, busy raw sa mountaineering, busy daw sa mga ICC, busy raw sa mga pinoproblema niya iba, puwera yung edukasyon. Busy raw sa NTF-ELCAC. Alam niyo po, ngayon lang po ako nakakita na binabanatan niyo yung tao dahil hindi po sila nanluloko na busy, ha? Real talk po. Hindi po nila niloloko yung sarili. Parang pag sinabi nating busy si Lenny nung araw, alam natin lokohan lang yun. Saan busy? Sa pagpapapicture? Sa photo ops? Ito po, mismo sila, no? Mismo yung mga pumupula, sinasabi nila, busy sa pamimigay ng tulong, DSWD ang may trabaho niyan. Busy sa NTF-ELCAC, dapat trabaho na ng militar yan. Busy sa red tagging, dapat hindi niya trabaho yan. Totoo pong busy. No? Ngayon lang po ako nakakita ng mga tao na kasalanan sa kanila yung pagiging masipag ng Vice President. Ang sipag na nga eh. Ang dami ngang ginagawa eh. Sila na rin na nagsabi. Busy raw, hindi naman daw DSWD, bakit daw bigay ng tulong? Akalain nyo yun? Hindi po nila masabi na tamad kasi. Hindi nila masabi na walang ginagawa, no? Ang sinasabi nila, busy sa ibang bagay, pero dahil hindi siya educator, hindi siya bagay sa DepEd. Okay, punta po tayo sa isa pa. Ito po, masakit po to, ha? Parang tama po to. Kaya nga, dapat narito si Badong para ipaliwanag sa atin to. Tignan nyo po. Okay. Ito po. Pinagre-resign naman si BP Sara bilang Vice President. Marami po maliligaw nito eh. Tignan nyo po, ha? Papaliwanag ko po sa inyo kung bakit mali ito. Ang sabi nito ni Ken Dray, unity means supporting each other. Ganda, di ba? Not moving behind one's back. PBBM is the president. He sets the direction. VP Inday is the vice president. She can have her own stand, but she cannot command the policy. She is not a co-equal of the president. If VP Inday finds this untenable, resign. Okay, pinagre-resign po. No? Pinagre-resign po ni Ken Dray si VP Sara kasi sumasalungat sa presidente ng Pilipinas. Sige po, pagbigyan po natin, no? Ano po yung sinasalungat? Pinangungunahan niya sa ICC, di ba? Nagpapahayag si VP Sara, bakit hindi dapat papasukin ng ICC? Alam na po natin yan lahat. Habang sinasabi ni Pangulong Marcos na pag-aaralan natin kung babalik tayo sa ICC, ang lakas ng boses ni Sara Duterte, hindi mo pwedeng ignore na sinasabi niya hindi nararapat na papasukin ng ICC dahil yan po ay hindi po legal na papasukin sila. Yan po yung una, di ba? Yung sa ICC. Kaya sigurado tayo na may punto naman to.
Bakit nga? Bago ko sagutin yan, totoo ba yan na moving behind one's back si Sara Duterte? Kasi for the first time po yung ICC, yan po yung for the first time na kumontra na siya ng direkta kay PBBM. Ano pa po yung isa? Yung peace talk with the government, with the CPP-NPA. O, di ba? Dalawa, ICC tsaka tong peace talk. Yung ICC nga, hindi pa di ba? Nakikiusap pa si Sara Duterte sa DOJ, no? Na ideklara nyo na huwag nyo papasukin, di ba? Nagbibigay pa siya ng katwiran. So, dalawang bagay na yan. Tama yun, no? Parang tama si Kendray. President yan Vice President ka lang Kung titignan pa natin, susuriin pa natin, pag ba nung Vice President si Leni, pwede siyang pumorma kay Tatay Digong? Hindi, di ba? Okay. Alam na natin kung bakit ayaw ni Sara Duterte. Hindi na natin tatalakayin yan. No? Yung peace talk, hindi na natin tatalakayin yan. Alam na natin kung bakit tumututol Sara Duterte. Di ba? Inuulit-ulit natin dito. Hindi naman seryoso yung mga yan Lahat ng presidente nakapag-peace talk dyan Lahat ng presidente nakapag-peace talk dyan Pero anong katotohanan? Nagpapalakas lang sila. Pero, sa biglang tingin, tama to si Kendray. Unity means supporting each other. Susuporta ka lang, BP ka lang di ba? Vice President ka lang. Unity nga Hindi ikaw co-equal. Tama po yun. Pero, ang nakakalimutan mo, Kendray, yung salitang unity. No? Ibalik lang natin. Iba po yung pagiging Vice President. Pakinggan nyo lang po to, marami po kayong mapupulot dito. Pakinggan nyo lang po to. Para lahat po ng bibira sa inyo na sabi, marunong pa yan si Vice President sa Presidente. Dapat mag-resign na siya kung ayaw niya. Di ba? Eto lang po sabihin ko. Ang unity po, niligawan po nila si Sara Duterte para maging Vice President ni BBM. Tama, mali. Hindi po si Sara Duterte nanligaw sa kanila. Hindi po, gawin mo naman akong Vice President. Hindi po ganun ang sitwasyon. At nag-usap po yung mga yan. Hindi po makikipag-unity si Sara Duterte na walang linaw na usapan. At natitiyak ko sa inyo na isa sa mga pinag-usapan yan ay hindi pa papasukin ng ICC. Bakit? Hindi po two-way. Yun lang po yung mga, may malinaw pong mga parameters yan. Sige, unity ako sa inyo. Pero ito yung mga kondisyon ko. Hindi pa papasukin ng ICC. Tinitiyak ko sa inyo na kasama yan. Bakit? Dahil ang unang maapektuhan, yung tatay niya. Alam nga naman makipag-unity ako na, BP Sara, unity tayo. Pero papapasukin ko ICC. Di ba? Imposible. Lahat ng pronouncement ng kandidatong si BBM, hindi pa papasukin ng ICC. So yan mga ka-review natin, dalawa pala yung grounds ng pagpaparesign nila kay BP Sara. Una dito po sa Department of Education, mga ka-review natin, dahil daw di umano mga ka-review natin napakababa ng quality ng ating edukasyon sa Pilipinas at hindi pa hindi nagagawa ng paraan ni BP Sara para maging high quality ang education dito po sa Pilipinas, mga ka-review natin, Well, anyway, kanya-kanya naman tayo ng opinion, mga ka-review natin, kung ako sa inyo, dito sa mga tumitira kay BP Sara, bigyan nyo naman si BP Sara ng chance. Tapusin po yung termino niya bago nyo sabihin walang pagbabago dito po sa education system ng ating bansa, di ba? At dito naman po sa pangalawa, pagiging vice presidente, mga ka-review natin, pinagre-resign din, mga ka-review, dahil nga po dito sa ICC, at saka dito sa peace talk na sinasabi na pinangungunahan di umano ni BP Sara si PBBM, mga ka-review natin. Ano po ang inyong masasabi dyan? Well, anyway, mga ka-review natin, ano man po ang inyong reaksyon, i-comment lang po sa baba para tisalam po ng ating mga kababayan ang inyo pong nararamdaman patungkol po dito sa balitang ito, right? Kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated ka po sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At huwag din pong kalimutan mag-subscribe kay Balitang Pinoy TV. Nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe na po kayo kay Balitang Pinoy TV. Maraming salamat po.